ang unang po topic natin mga kaibigan ay eto po. Yan, roll number 1. Topic number 1. Okay, ito po ang topic number 1 natin. Si Batangas, Liga ng Barangay. President Fernando Rocafort has strong denied allegations made by Batangas Representative Leandro Liviste, no? That at least 84 barangays in his district were excluded from the national government's Bawat Barangay Makikinabang program. Naku! Totoo ba ito, Leon Liviste, no? Umiral ka na naman sa iyong pagbibintang, no? Siguraduhin mo na totoo 'yan. At ikaw naman, no, ito namang si Barangay President Fernando Rocafort, kung sakaling totoo 'yan, naku, bakit mo ginagawa 'yan, no? Talaga naman, 'di ba? Ang makikinabang dapat ay ang mga tao sa barangay at bawat barangay ay dapat na makinabang, 'di ba? Dahil alam naman natin na ang mga kung ano man ang mga binibigay diyan ng mga ayuda, ng mga para sa mga mamamayan 'no, sa barangay ay dapat na makinabang. So ano daw 'yan, Batangas, Liga ng Barangay, President Fernando Rocafort has strongly denied. So dini-deny po niya, mariin niyang dini-deny yung aligasyon daw ni Batangas Representative Liviste na at least 84 barangay 'no, sa kanyang distrito ay hindi daw kasama 'no, from the national government's Bawat Barangay Makikinabang program. Kasi ito guys ay directive ng ating pangulo 'no, itong programa na 'to na Bawat Barangay Makikinabang program, direktiba po ng pangulo natin. At kung ano man po ang mga ipamimigay diyan, mga benepisyaryo diyan, kailangan po makinabang ang lahat ng mga tao diyan sa barangay at lahat po ng mga barangay. Wala po dapat na ini-exclude, wala po dapat na pinipili or pinapaborito. Dapat po lahat ay makikinabang, no? Naranasan ko 'yan sa panahon ni Duterte 'no, wala po kaming ayuda. Real talk 'no, real talk po tayo. Walang personalan 'to ha, sa panahon po ni Duterte wala po kaming ayuda 'no. Never po ako nakatanggap ng ayuda kahit singkong duling 'no. Kahit singkong duling man lang, never po ako nakatanggap ng ayuda. Kaya nga, ako po ay matapang na makakapagsalita sa harap mismo ng mga Duterte na sila ay mga inutil. Dahil ay siyempre taxpayer ako, malaki ang tax ko, 'di ba? Nagtatrabaho ako no'n, eh, pero nawalan ako ng trabaho dahil nga sa lockdown. Tapos hindi man lang ako binigyan ng ayuda. Aba nung mga first months, okey pa, siyempre meron kang suweldo, meron ka pang back pay, tapos, meron ka pang savings. O nung wala na, unti-unti na naubos, puro gastos, wala namang pumapasok na pera, wala namang ayuda. So doon na nararamdaman ang kakulangan. Doon ko na naramdaman ang kakulangan na, "Uy, wala na kaming pera pambili ng pagkain. Uy, paano na 'to?" At sa panahon lang po ni Duterte naranasan ko, literal ha, literal, naranasan kong umiyak dahil po wala na kaming pambili ng pagkain. Sa panahon po 'yan ni Duterte, ganyan siya ka-inutil. Inutil po si Duterte. Kaya ako, proud ako na makapagsabi na siya ay isang inutil na pangulo ng Pilipinas dahil never akong nakatikim ng ayuda. Biruin mo ha, may Bayanihan Act 1, may Bayanihan Act 2, pero walang ayuda. Oh, nalaman ko pa hindi lang pala ako, marami pala kami walang ayuda. Oh, inutil. Saan napunta ang pera? Sa kanilang bulsa. Oh. Oh, kaya ngayon ano nangyari? Gaba. Ang gaba, dili gyud magsaba. Tanawa ka ron, gigabaan na sila. Oh, di ba? Oh, naano sa ilang gaba. Oh. Oh, yun lang mga kaibigan, no? Ano masasabi niyo sa ating first topic, no? Yan. So, dapat po walang paborito dito. Lahat ng barangay dapat ay makinabang. Kung gaano man ito katotoo yung sinasabi ni Liviste,
So, dapat po ay maayos po 'yan 'no, dahil hindi po maganda. Pero kung itong sinasabi ni Libiste ay puro lang pagbibintang, aba, tumigil ka na diyan Libiste 'no. Wala ka ring kakuwenta-kuwentang, congressman dahil puro ka lang dakdak, 'yan. So mga kaibigan, ang pangalawang topic natin ay eto, 'yan. 5 hanggang 6 na kaso na raw 5 hanggang 6 na kaso pa raw ang inihahanda ng Office of the Ombudsman laban kay Leyte Representative Martin Romualdez. Nasa preliminary investigation na rin daw ang mga reklamo laban sa dating speaker. Eto mga kaibigan 'no, sa totoo lang, ako kasi wala akong kinakampihan dito, sabi ko nga sa inyo guys 'no. Kung, kung may kasalanan si dating Speaker Martin Romualdez, o sige, o kasuhan niyo. Kung ma-convict niyo, pakulong niyo 'no, mga kaibigan, wala akong ano dito guys. Pero ito lang kasi ang masasabi ko, 'di ba? Nagkaroon ng masusing investigasyon sa ICI 'no, Independent Commission. Pumunta si dating Speaker Martin Romualdez, nag-under oath siya dun. Sinabi niya yung mga dapat niyang sabihin, nagdala siya ng mga dokumento, in-scrutinize siya, na-cross-examine siya, ang lumabas no adverse findings. Hindi siya makitaan ng guilt. So mga kaibigan, ang pagkakaalam ko dito sa sinasabi daw na kaso or ikakaso daw kay late Representative Congressman Martin Romualdez, ang pagkakaalam ko dito guys, ang gagamitin daw na ebidensya ay yung mga testimony ni Gutesa, ng 18 Marines at saka ni Saldico. Yun daw ang mga gagamitin. Ngayon, eto masasabi ko, ang pagkakaalam ko kasi, kapag ikaw ay kinasuhan at kapag, gumulong na 'yang kaso na 'yan sa korte, siyempre 'no, maglalabas din ng, ebidensya si Congressman Martin Romualdez at mahihirapan pong patunayan ang prosecution na meron talaga siyang kinalaman dito, lalong-lalo na kung ang gagamitin po nilang ebidensya ay yung sinasabi nga na testimony daw ni Gutesa at saka ng 18 Marites na alam naman natin 'no, na kapag nag-convict ka kailangan without a shadow of a doubt. Kasi kahit konti lang, kahit kaunti o katiting lang na may shadow ng duda or pagdududa, ibig sabihin ay acquitted na 'yon. Acquitted agad 'yon, mga kaibigan. Hindi po kasi po puwede 'no, sa korte na merong makitaan na kahit kaunting duda. Kasi sa batas po natin, kailangan without a shadow of a doubt to convict a person. Ngayon, kung ang gagamitin nila ay yung testimony lang ni Gutesa at saka nitong 18 Marites, aba, hindi yan tatayo as evidence, no? Kumbaga, darating ang araw na si Congressman Martin Romualdez ay maa-acquit, maa-acquit siya guys, no? So, ang mangyayari lang dito guys, eh parang nagsasayang lang ng oras ang ombudsman. Kung totoo nga itong sinasabi na ang ginamit daw na na ano na, ebidensya ay itong testimony lang ni Gutesa at 18 Marites at ni Saldico, kung totoo nga na yun nga ang ginamit na ebidensya, aba, nagsasayang lang talaga ng panahon, ng oras, ng pera ang ombudsman. Kasi darating din yung oras 'no, na talagang si Congressman Martin Romualdez ay maa-acquit diyan sa kaso niya. Kasi kailangan without a shadow of a doubt. Kailangan walang duda kahit katiting. Kasi once na nagkaroon ng duda kahit katiting, acquitted na 'yan. Nakita mo naman si Gutesa pa lang, mali-mali na, 'di ba? Hindi nga alam ni Gutesa yung sinasabi niya, dinidikta nga lang ni Marcoleta. Yung 18 Marites naman, ayaw naman magsalita ng isa-isahan na affidavit. Gusto nila isang bagsakan lahat sila kasi nga hindi nila alam kung anong sasabihin. Mag-iiba-iba kasi sila ng sasabihin kapag inisa-isa sila. Kasi nga halatang mga nagsisinungaling, 'di ba? Mahalata mo, Kasi iba-iba yung sinasabi, Yung isa, nag-deliver daw sila sa may ano, sa Paway ba 'yun, Paway?
Paway ba yun guys or lawag? Na correct me if I'm wrong, na lumalabas si Mans Carpio pa lang merong ano dun, ang nakatira dun. Kasi si PBBM ay hindi naman doon 'no? Ah, Paway ba yun? O nakalimutan ko yung yung sinabi ng ano 'no, ng 18 Marites 'no? Pero nagkamali sila dun, dun sa kanilang statement, Tapos marami pa silang sinabi yung tungkol doon sa pagsasama daw ni Saldico at saka nung 18 Marites 'no, sa pagde-deliver daw, ng mga pera papuntang norte. Tapos tinanong ngayon yung aviation 'no, sa airlines, tinanong kung may naka-log na gano'n 'no, na gano'ng klaseng activities, nalaman na wala. Walang gano'n 'no. Walang walang Saldico, walang, 18 Marites 'no, na nagsama papuntang norte para magdala ng mga mali-maletang pera, as in wala. So, marami pong mga sinasabi itong 18 Marites na hindi po, nagtutugma at, wala po sa mga records. Ibig sabihin mukhang gawa-gawa. So, kapag gano'n kasi ibig sabihin guys, mahina ang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ibig po sabihin guys kung doon lang kinuha yung mga ebidensya, ay eventually itong si dating Speaker Martin Romualdez ay mapapawalang sala din. Mababasura lang ang kanyang ano, ang kanyang kaso kung yun lang ang magiging ebidensya. Etong mga Marites na 'to at saka si Gutesa, 'di ba? Len de los Santos, 'di na nga naglitawan yung Marites at si Gutesa, pakana na naman ni Defensor, isa pa yun, oh. Eh, alam naman natin si Defensor ang nagdala nun, 'di ba? Si Defensor ang, talagang, mukhang siya talaga yung nagpakana nun, yung mga 18 Marites na 'yan, 'di ba? Oh, isa pa 'yan. Tapos ngayon si Defensor may problema, human trafficking. Oh, yung kanyang pamilya, 'di ba? Human trafficking, meron pang ano, about, illegal substances pa, 'di ba? Tapos, may ano pa, prostitution din yata 'no? Kasi may nakitaan, na mga babae hile-hilera 'no? Pagka nasasalamin, pagkatapos pumipili lang yung mga parokyano. So, kita niyo, oh, may mga credibility ba 'yan? Diyan pa lang makikita mo wala ng credibility, eh. So, paano mo papaniwalaan, 'di ba? Samantalang si Martin Romualdez, si speaker, never ka makakita ng iskandalo niyan. Wala kang makitang iskandalo, mga kaibigan, about dating Speaker Martin Romualdez. Matinong tao 'yan, mga kaibigan. Kaya ito nakakalungkot isipin 'no, na kinakasuhan kahit wala namang matibay na ebidensya, 'di ba? Kasi ang pagkakaalam ko ang sabi ni, Ombudsman Boying Rimulya nung siya ay DOJ pa, ang sabi niya dapat daw bago kasuhan dapat yung merong certainty of conviction, 'no, na at least 99% ay alam mo na mako-convict yung tao. Kasi kung probable cause lang, maraming maraming mga, kinasuhan in the past, puro lang probable cause, pagkatapos eventually after how many years ay naibasura ang kaso. Yung iba napawalang sala dahil walang ebidensya. So, parang ganito lang din ang mangyayari 'no? So, sana tuparin ni Ombudsman Boyeng Rimulya, sana tuparin niya yung sinasabi niya na bago mag-file ng case dapat, makita kung yung, ikakaso sa kanya ay talagang merong certainty of conviction 'no? At least, 99%. Para nang sa gano'n, talagang ma-convict kapag kinasuhan. Pero kung wala namang makitang ebidensya, bakit pa kakasuhan, 'di ba? Mag-ano 'yan, magfi-fishing, fishing expedition kasi wala namang ebidensya, 'no? So, mga kaibigan 'no, tingnan na lang natin, sa mga susunod na araw kasi sabi ko nga sa inyo guys, hindi tayo dito kakampi, 'no? Hindi tayo kakampi, bagamat tayo po ay sumusuporta kay dating Speaker Martin Romualdez, 'no? Tayo po ay, sumusuporta sa kanya at naniniwala pa rin po tayo hanggang ngayon na siya po ay walang kasalanan, 'no? At, okey naman po itong pagkakaso sa kanya, sige okey 'yan. Kasi, 'yan po yung tamang platform, 'no?
Dalhin niyo 'yan, sige dalhin niyo sa korte. Kung gusto niyo kasuhan niyo, 'yan ang tamang platform para siya'y sumagot. Ngayon habang nasa korte 'yan, tumigil na kayo sa kaka itong mga DDS, tumigil na kayo sa kakapanira sa social media, 'no? Kasi nasa korte na, 'di ba? Antayin niyo na lang ang, batas kung ano ang mangyayari. Rolex 41139, shout out Madam Admin Rich. Shout out din po sa inyo Rolex. Marami pong salamat sa pag-drop by mo sa ating page. Yan. Maraming salamat, no? Shout out. Si Cons H5J, Mike Defensor, apply this motto. Huwag mo gawin sa iba. Itong ayaw mong gawin sa iyo. Kasi sir, may orig documents while yung 18 discharged Marines test ay pawang hearsay. Tama ka diyan 'no? Correct po yung sinasabi niyo 'no, yung, 18 Marines test ay talagang puro lang mga hearsay ang mga pinagsasasabi 'no? So dito na po tayo sa ating susunod po na, topic, 'yan. Naku, ito po si Man Scarpio mga kaibigan 'no, yung asawa po ni Vice President Sara Duterte, 'yan, maghahain ng kaso or naghain na ito guys, eh. Kasi April 26 'to, eh. Ang alam ko nakapaghain na siya ng kaso kanina 'no, kasong kriminal, complaint against sa BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLAC at ilang miyembro ng House Committee on Justice. Nitong Lunes, April 27. So tama nga sinabi ko 'no, earlier mga kaibigan nitong, Monday ay nag-file po si Mans Carpio ah, ng kaso laban po sa BSP, sa AMLAC at saka sa ibang member ng House Committee on Justice. Ang sa'kin lang dito 'no, impeachment kasi ito. Impeachment 'to, eh. Ang pagkakaalam ko 'pag impeachment, nagkakaroon ng power 'no, yung Kongreso para sila ay magpasubpina ng mga dokumento. At, siyempre nung isiniwalat yung itong mga, bank accounts sina Carpio at saka nitong si Sara, hindi naman basta-bastang ginawa yan, eh. Dinaan yan sa tamang proseso. Merong mga merong mga kumbaga may mga nag-agree 'no at, dinaan yan sa legal na proseso. Kasi sa pagkakaalam ko kapag impeachment talaga, puwedeng mabuksan 'no, mali-lift yung, sinasabing, Data Privacy Act 'no, tsaka yung secrecy law 'no, bank secrecy law, mali-lift yan kapag, merong impeachment at saka yan ay pinapasubpina 'no, yung mga bank accounts na yan, mga dokumento ay pinapasubpina ng Committee on Justice. Ang alam ko, pupuwede yan at marami ng nangyari na ganyan 'no, na, pinapasubpina yung mga bank accounts at nire-reveal. Kaya sa tingin ko dito 'no, hindi bawal yung nangyari. Hindi yan bawal. Alam niyo ito ang masama sa mga Duterte, kasi itong mga Duterte, ano sila, eh, overprotected sila sa kanilang mga assets, overprotected sila sa kanilang mga sarili, mga dokumento nila, mga ari-arian nila, pero hindi nila naiisip na etong nangyari ay kagustuhan ito ng taong bayan. Kasi nga sa sobrang tagal 'no ng, paghihintay ng taong bayan para makita talaga ang buong katotohanan tungkol dito sa kanilang mga tagong yaman, ay natural lamang 'no na talagang buksan ito dapat dahil ito ang gustong mangyari ng taong bayan. Pero itong sina Mans Carpio, itong sina Sara Duterte, sila pa ngayon ang galit.
'Di ba dapat ang mas ipaliwanag nila kung paano na naglabas-masok yung mga bilyong-bilyong pera sa kanilang bank accounts at 'di ba dapat ang mas pinapaliwanag nila ay kung paanong nangyari na wala silang diniklara, napakahabang taon, wala silang diniklara na meron silang cash on banks at cash on hand. So, ano yung nangyari diyan, 'di ba? So, kung nakikita natin, sila yung napakaraming dapat na sagutin, pero sila pa yung galit at nagdemanda, 'di ba? Pero naniniwala ako na hindi naman sila dito magpa-prosper dahil naniniwala ako na ginawa ang lahat ng ito sa tamang proseso at naayon sa batas, 'di ba? So, ano masasabi niyo diyan guys 'no, sa ating, topic na 'yan 'no? So, abangan na lang natin sa mga susunod na araw kung ano po ang mangyari diyan sa kanyang pagdedemanda, 'no? So guys, ano ang inyong, masasabi, 'no? Paki-comment nga ang inyong sagot, 'yan. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton.
Mangga